Hi Day, ipapakita ko sa inyo Day kung gaano ba kalayo ang Mindoro to Butuan. Umalis kami ng bahay Day is 7 p.m. So nakarating din kami ng 7 p.m. din Day sa bahay. Walang pahingahan yun Day, so sobrang nakakapagod talaga. Mapapasabi ka na lang talaga Day na hindi na talaga ako uulit na magbiyahe ng mag-isa na may batang kasama. Na hindi mo magawang makaidlip Day gawa ng may bata kang dala, baka malaglag o baka makalingatan mo kung saan sana napunta. So from Mindoro Day, sasakay ka ng series Day, tapos ito-transfer ka sa barko, sasakay ka ulit ng series mo, tapos ibababa ka sa Pitik. Napakabait lang ni Papa Jesus sa akin talaga Day, mapapasabi ko na lang talaga na thank you Lord. Kasi Day, ang dami talagang tumutulong sa akin pag ganitong sitwasyon talaga. Isipin mo Day, madala akong maleta, may dala pa akong backpack, yung backpack nilalagyan ko ng mga gamit ni Sai, mga gatas, diaper. So wala akong katulong Day. Buti na lang talaga Day, may handang tumulong sa akin. Simula pa lang sa series na sinasakyan ko. Pagdating din namin, pagbaba namin sa Petex Day, so may tumulong din sa akin, mag-asawa, pa-Davao sila Day. So sila nagdadala ng maleta ko, backpack ko. So papuntang airport Day, kay same kami ng eroplano pero hindi kami same ng oras. So pagdating namin dito sa airport Day sa Naiya Day is iniwan na kami ni Sahi nung mag-asawa na yun kasi kakain din sila, kakain din kami. So naghanap kami ni Sahi Day ng maistihan namin kasi gawa ng around 7 AM pa kami nakadating dito ng Naiya Day. So 4 PM pa yung flight namin. So mahaba-habang oras pa ang aantayin namin. Dahil sa sobrang likot ni Asahi Day, so 12 PM pa lang Day, nag-check-in na kami. Para doon na siya sa loob, magligalig, kung ano-anong ginagawa. Tingnan mo naman yan Day, kung gaano yan kalikot sa loob. So hindi mo talaga Day mapipigilan yung bata kapag ang edad. So ang gagawin mo lang is magbantay ka na magbantay, mapagod ka ng mapagod, bahala ka na. Kaya sabi ko Day, hindi na talaga ako magbibiyahing mag-isa na may batang kasama. Sobra pala ang hirap. So sa mga oras na to Day is nagaantay kami ng gate number namin kung saan kami pipila para sasakay kami ng aming eroplano. So bago ka makasakay ng eroplano Day is isasakay ka muna ng bus, gawa ng ang layo ng eroplano. So nandito pa kami sa waiting area namin kung saan nagaantay kami ng bus na sasakyan namin. So yan yung bus na sasakyan namin Day papunta doon sa eroplano. Grabe na talaga yung mata ko Day, palubat na talaga Day, 1% na lang talaga, 1 bar lang ba. Tapos Day si Asahi Day, nag-aalala ako gawa ng ayaw niyang uminom ng gatas. Kasi nasanay siya kapag iinom siya ng gatas may konting init, tapos doon sa airport Day. So hindi na ako nag-abalang naghahanap ng mainit na tubig kasi hindi din naman siya nagligalig. So kain lang siya ng kanin, tubig lang siya pero hindi siya nagagatas Day, ayaw na talagang malamig. Ayaw ko sanang bumili ng kape doon, gawa ng isang tasang kape 100, isipin mo yun, Nescafe. Wala pa yung asukal Day, nakakabuhay talaga ng dugo. So first na sakay ni Asay ito Day ng eroplano. So hindi man siya nagligalig sa loob. Pag inaantok siya, natulog lang siya. So gayan Day. So inatingnan ko si Sai kung anong reaction niya sa pagtaas ng eroplano. Wala Day, parang wala lang. Parang sumakay lang siya ng kung ano-ano, ganun. So ang oras ng biyahe mula Maynila Day papuntang Butuan Day is nasa around sabi doon Day is 1 hour and 20 minutes. Pero nakarating kami is 1 hour and 10 minutes laang Day. Napaka-smooth lang ng biyahe namin Day. So, hapon na rin nung padilim na rin nung nakarating kami ng airport ng Butuan Day. Buti na lang Day, maganda ang panahon ng oras ng flight namin Day kasi sa Mindoro Day nag-uulan nung pag-alis namin. Sa mga oras na to Day, malapit na kaming bumaba ng airport ng Butuan Day. Ang siguro Day oras nito Day is nasa alas 6. Kasi 6:10 Day, talagang nakababa na kami nung eroplano. So finally Day, nakakauwi din kami Day, no? So sobrang layo nun. Sobrang layo, isipin mo Day. So bago ka makarating ng Maynila, magabarko ka pa. So bago ka makarating ng Butuan, mag-eroplano ka ba? Ganyan kalayo Day, yan. So dito Day, nagaantay kami ng maleta namin ni Sahi Day. So inaantay namin. So ganito yung ano dito, kung paano mo kukunin yung mga check-in baggage mo doon.
So, antayin mo lang diyan. So, kinabukasan, day, ganito na. Dito na ako. Dito na po ako. Sobrang saya sa puso, day, na nakauwi rin ako. Finally, charis. So, nanibago pa si Sahid, day, nung unang araw to 2 araw. So, wala pa siyang inalapitan masyado. So, sa ilang araw ng pamamalagi na aside ni day, kung sino-sino na lang mabit-bit sa kanya, ganun na siya. So, marami nang magbabantay sa anak ko, day. Pwede na akong umalis. Hoy! So, ganito yung probinsya namin, day. So, madaming prutas, no? So, may bilyaran si mama dito, day. May kaunting tindahan. So, ganyan lang ang buhay natin dito, day. So, dito ako lumaki at tatanda. So, yun lang, day. Salamat sa panonood. Bye!